Hi everyone, magandang umaga sa inyong lahat and welcome sa Liluna Tarot, and this is your intuitive reader, Maria. So we are going to do a pick a card reading for today. So this is a straightforward pick a card reading and hindi na natin papatagalan. Okay, so ang topic natin for today is bakit hindi ka makalimutan itong person na to. So this is a love confession reading, past, ex, and soulmate. Okay, so sa harapan ninyo, we have two piles. So this is pile number 1 and this is pile number 2. So again, dating gawin, kung matagal ka na sa channel, alam mo na ang gagawin natin. Meditate on your card or on your pile para mapili mo yung mag-resonate sa inyo. So this is pile number 1 and this is pile number 2. Okay, so pili na kayo para masimulan na natin agad. Hindi kanya makalimutan. Bakit? Pile number 1, pile number 2. Kung nakapili ka na ng pile, so let's start with pile number 1. Pile number 1, ito yung person na hindi ka makalimutan. So clear quartz ang napili mo. So let's start with your reading. Round and round, left you hanging, spiritual gift, memories, off and on, hot and cold, detached, ghosted, too late. Wow, someone here is reminiscing memories with you. It can be this person left you hanging. So this is a on and off connection, hot and cold, and push and pull connection. So this could be matagal na kayong may connection itong person na to and wala kayong closure. Okay, bigla na lang nagkaroon ng no contact between sa inyong dalawa. Okay, and po pwedeng nangyari to matagal na. Yes. So with the cycle here, so it can be this cycle is not yet closed kasi walang closure. Okay? Basta iniwan na lang hanging yung other person. You could be a spiritual person or this could be a person na spiritual. Okay? So this person is reminiscing. It can be marami kayong images or photos taken together. Yes. And it could be this person triggers a part of you. And it can be this person also thinking na it's too late if ever na gusto niyang bumalik sa'yo. So, yun yung nakita ko. And meron ditong, may lesson dito na dapat matutunan. Okay? Kasi, since wala kayong closure nitong person na to, walang ending, o pwede mag-manifesto ulit. Katulad ngayon, this person is manifesting on your reading, pile number 1. Kasi walang closure, walang ending pa na nangyayari. Okay. So, this is a clear sign of ghosting connection. Totga, the one that got away, yung bigla na lang nawala, bigla na lang hindi nagparamdam. So, po pwedeng no contact kayo ngayon itong person, wala kayong communication. Pasensyahan nyo na kung maririnig din yung umuubo ako kasi may ubo ako ngayon. King of Swords, air sign, Ace of Swords, air sign again. So, this person wants to message you. Wants to give clarity kung ano yung nangyari dati. Wants to apologize. Okay, it can be this is a King of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Ace of Pentacles, new start, new beginning. So it can be this person wants to approach you again, want to start again. Okay, want to invest
yung commitment na gusto mo or mag-invest ng time sa'yo. Okay? This person wants to tell you the truth why yung communication ninyo is biglang nawala or bakit kanya iniwan or bakit kanya ginost. Pile number one. Nine of Swords. This someone here is reliving the memory, nagkakaroon ng anxiety kakaisip, uh, nakukonsensya, meron ako nakikita, regretting, okay, kung ano man nangyari between sa inyong dalawa. Siguro this person is nagre-regret bakit kanya iniwanan hanging, okay? And unhappy tong person na to, pero may nakikita ko ditong too late. So, po pwedeng too late na to come back and this person knows it. Kaya stress tong person na to. Hindi nakakatulog. Po pwedeng iniisip itong person na to na may kasalanan siya sa'yo. That's why hindi siya makamove forward. Hindi siya makamove on. Kasi wala kayong closure. Walang contact. And it can be ikaw yung nakakaramdam nito, pile number one. Three of Cups. Wow. Sabi ko na nga eh. Six of Swords. This person wants to communicate, gusto makipag-ayos, gusto makipagbate. It can be, hindi siguro muna as lovers, pero po pwede sigurong pumasok muna sa friendship. Or it can be, this is your friend na naging lovers, okay? Gusto nito ulit na makapasok sa circle mo. Makapasok ulit sa energy mo. Makapasok ulit sa buhay mo with the Three of Cups here. Gusto nitong magkita kayo ulit. Magkausap. Oo, kasi ginost ka nitong person na 'to, eh. Pupuwedeng ikaw ang nang-ghost or pupuwedeng siya yung nang-ghost sa'yo. And this person is hindi maka-move on kasi ginost mo siya or vice versa. So, I hope guys nakakasunod kayo. With the transition here, this person wants to heal kung ano man yung nangyari between sa inyong dalawa and makapag-move forward kayo parehas. Yes. Kasi hindi siya maka-move on. Yes. Hindi siya maka-move on sa connection ninyo. Whether ikaw ang nang-ghost or itong person na to ang nang-ghost. Kasi this cycle is round and round and round and round. Babalik, aalis. Babalik, aalis. Parang ganun, on and off. Yes? Running and chasing. Runner and chaser. Ito pwedeng someone here is spiritual person or sensitive. Yes? Minamanifest ka din itong person na to. Though alam niya na it's too late or po pwedeng matagal na nangyari to with the too late card. Inaalala nitong person na to yung memories ninyong dalawa. Looking sa photos ninyo, hindi siya maka-move on. This person is not able to move forward kasi walang closure. Ten of Pentacles, it can be this is a long-term partnership, long-term relationship. This could be your real life partner, okay? Live-in partner, okay? Matagal na relasyon. Meron ako nakikitang matagal na relasyon. High Priestess. With the spiritual gift and High Priestess, someone here is spiritual person. So, yung dynamic na on and off, hot and cold, detached, runner and chaser is a toxic dynamic. So, there is a lesson here na kailangan matutunan. So, it can be, this connection is trigger both of you na kailangan yung papagdaanan in order for you to learn the lesson. Okay? So, lesson nyo ang isa't isa. Meron siyang tinitrigger sa part mo and may tinitrigger tong person na to sa part niya.
trigger nyo ang isa't isa. Yun ang nakikita ko. Yes? High Priestess. Wow. Wow, Hierophant. This could be an older person. Um, Meron ako nakikita dito gusto makipagkasundo. Gustong makipag-ayos, gustong makipagkasundo. Kung nakikita nyo tong Hierophant, two person here is parang pinagkakasundo sila. It can be there is a differences here when it comes sa religion or um, sa faith. Okay, meron akong nakikita or parang idea. There is a difference here. Differences here na hindi nyo pinagkakaintindihan. Siguro someone here is spiritual while the other person hindi. Okay. Pero parehas kayong uh, old soul. Okay, meron ako nakitang both of you is old soul. It can be this person is may position din. May position din sa buhay. Okay? It could be, yun yung isa sa reason bakit parang hindi nyo napukusan yung relationship or connection na meron kayo kasi po pwedeng may kanya-kanya kayong pinag-focusan ng energy ninyo. Six of Wands. So, meron ako nakita dito na it could be someone here is popular. Okay. With the Hierophant and Six of Wands, someone here is merong mataas na tungkulin or responsibility. Okay. Official, meron ako nakikita. Po pwedeng yung iba sa inyo, this could be a public servant or pasabi nating may posisyon. Meron ako nakikita um, famous or basta meron siyang uh, nakakaangat siya sa buhay or meron siyang pagkakakilanlan. Four of Swords here, someone here is healing. Okay, dito sa connection. It could be you, pile number one, or it could be this person. So, this is a long time ago na. So, meron akong nakikita dito na it can be this person is nagkakasakit na or someone here is may sakit or may dinadala, may dinadamdam. Okay. Uy, meron ako nakita dito na for some of you is may matinding nangyari dito. Kaya nagkaroon ng no communication sa inyong dalawa. It can be, if this is an older person or an old person, it can be may sakit na itong person na to or may pinagdadaanan to sa health niya. It can be this person is religious while you are spiritual. Guys, magkaiba ang religious sa spiritual. Okay? Magkaiba ang religious sa spiritual. Again, uulitin ko. Knight of Pentacles. Ace of Pentacles, Knight of Pentacles here, slow moving. Okay, so it can be soon or not soon, uh, um, mabagal kasi eh. Knight of Pentacles is a slow moving card. Okay, so which is mean na parang medyo matatagalan pa tong person na to to come towards you. And iniisip niyo na po pwedeng it's too late if ever na mag-forward siya or mag-sorry siya sa iyo yung apology na matagal niya nang dapat sinabi sa iyo is medyo pero this is steady ha. Meron ako nakikita na this is grounded kung ano man yung kumbaga parang sabihin nating tapat. Okay, yung paghingi niya ng tawad, yung pag-ask niya sa'yo ng forgiveness. Yes.
Pupuwedeng nagkakilala kayo nitong person na 'to sa family gathering, okey? Nagkakasakit na 'tong person na 'to dahil sa stress. Meron akong nakikita sa anxiety. Swords is ano kasi yun, eh, parang mental torture kasi yan, eh. Pupuwedeng since this is an air sign, okay, air sign is known to be overthinker. Hindi lang Virgo, guys, hindi lang other ano, pero air sign is known as a overthinker. Isip ng isip, okay? Lumilipad ang isip, okay? Um, Mind kasi ang mostly ano nila. So, it can be this person is logical also. May authority to eh. Meron ako nakikita eh. And it can be, isa rin yun sa naging dahilan, sabi ko nga, isa rin sa naging dahilan kung bakit nagkalabuan kayo eh. Kasi hindi kayo magkatugma ng pinapaniwalaan. Okay, so anong message nitong person sa'yo? Pile number one. I hope guys nakakasunod kayo ha. Straightforward ko lang siyang inilalapag kung sino man tong person na to, kung ano man yung nangyari sa inyo kasi para hindi matagal yung reading natin, okay? And also this person is stable. Since if this is a person na may mataas na tungkulin or panunungkulan, maganda ang buhay, okay? Stable tong person na to. Um, this is a uh, secured person. Kung ano man yung dahilan bakit kayo nagkahiwalay, soon you will find out why. Okay? So, messages for this person is, don't treat me the way you do. I don't deserve it. I don't understand. Hindi niya maintindihan. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. So, someone here is confused. Okay? Overwhelming yung emotion, yung passion. And po pwedeng ikaw yung nagsasabi na don't treat me the way you do, I don't deserve it. Kasi nga po pwedeng if ever na siya yung may kasalanan, siya yung nang ghost, okay? Or vice versa, guys. Please do what is best for your heart. Wow. Is it over? So this person is asking with the too late card here, kung tapos na ba? Kasi wala kayong closure eh. Wala kayong closure, walang alam mo yun, walang closure, closing statement between the both of you. Walang sabihan ng nararamdaman. Pwedeng yung huling communication nitong person na to is nag-away kayo. May hindi kayo pinagkaintindihan. This is a long-term relationship also. Ten of Pentacles. May family kayo nitong person na to. Or live-in mo tong person na to. Matagal yung history ninyong parehas. I can't handle your love. Wow. With the I don't understand your love is overwhelming. Okay? I can't handle your love. O pwedeng merong kaya nagdi-detach, kaya nagra-run, umaalis, bumabalik. Kapag feeling niya parang overwhelming na yung emotion sa inyong dalawa, yung nangyayari sa inyong dalawa, magko-closed off tong person na to. I-off niya yung emotion niya o kaya hindi siya may kapag-communicate totally. Why can't I move on from you? Di ba sabi ko sa inyo, someone here is not, hindi maka-move on. Unhappy. Kasi walang closure. Bakit hindi ako maka-move on sa'yo? This person is asking yung sarili niya, bakit hindi siya maka-move on sa'yo? Kasi nga, there is
cycle here, a cycle to, na may kailangan matutunan. May kailangan matutunan dito. If hindi nyo parehas matutunan kung ano yung dapat ninyong i-end or makita sa sarili ninyo, paulit-ulit lang nababalik to. So, dyan na naman, magkakaroon na naman kayo ng ano, hanggat walang natututo. Okay, so I hope nakakaintindi kayo guys. Sana intindihan nyo. Now, it's not the time. I dream about you at night. Wow. This person always think of you. Anong sabi ko sa inyo kanina? This person is always thinking of you. Cannot move on. Stressed. Na nakakasakit na. Oo. Worrying. Nagkakaroon ng anxiety. Kasi puro negative yung iniisip niya. Na ako kaya yung may kasalanan? Bakit nagkaganon? Dapat ba kinausap ko siya? Dapat ko ba sinabi sa kanya? I think about you. I cannot. I think about you all the time. This person is always thinking of you. Pile number one. So this is another confirmation that why can't I move on? I think about you all the time. Reminiscing. Missing you. Okay? You light up my world. Wow. You are the light dito sa person na to. And this person knows na ikaw yung liwanag niya sa madilim niyang mundo. Because po pwedeng ikaw yung spiritual. Okay? Ikaw yung light worker, ikaw yung mas mas advanced. Okay, kaysa sa kanya. And trigger. Sabi ko nga trigger yun eh. 'Di ba? You are the light. Ano bang hinahanap ng taong naliligaw? Sa dilim, 'di ba liwanag? Okay. Kaya babalik at babalik tong person na to. Okay? Babalik at babalik. So, expect that. File number one. Okay, so messages. Ano yung dahilan bakit hindi kanya makalimutan? So, let's see. Ikaw ang comfort ko at ikaw rin ang nagpa-realize sa akin ng maraming bagay. Look, 'di ba? Ikaw ang comfort ko. Ikaw ang comfort zone niya. 'Di ba? Kahit pilitin kong kalimutan ka, bumabalik ka palagi sa isip. Tingnan nyo, kahit pilitin kong kalimutan ka, bumabalik ka pa rin sa isip ko. 'Di ba? Hindi hindi siya maka-move on. Why can't I move on? 'Di ba? Why can't I move on from you? Nakikita niyo ba guys? I hope this is resonated. Natutuwa ako. Kahit pilitin kong kalimutan ka, bumabalik ka palagi sa isip ko kasi hindi pa niya natututunan kung ano yung lesson. Meron isa sa inyo na hindi niyo pa natututunan or same kayo na hindi niyo pa natututunan. Ano ba yung lesson? Yes? Okay. Dahil sa'yo natutunan ko magmahal ng tama. Hmm? Dahil sa'yo natutunan ko magmahal ng tama. Minahal mo ako unconditionally. Wow. Meron ako narinig unconditionally ni Katy Perry. So, pakinggan niyo yan. Sa'yo ko lang naramdaman na ligtas ako. 'Di ba? Ikaw ang comfort ko at ikaw nagpa-realize sa akin ng maraming bagay. Sa'yo ko lang naramdaman na ligtas ako. Wow. I cannot. Kaya overwhelming eh. Kaya nga 'di ba sabi dito, don't treat me the way you do, I don't deserve it. This person knows that he don't deserve or she don't deserve kung ano man yung love na pinakita mo sa kanya. But still, iniwanan kanyang nag-iisa or hanging. Walang makatumba sa pagmamahal na pinaramdam mo. 'Di ba? Unconditionally, pakinggan ninyo. Song by Katy Perry, sorry. And last card is, ikaw ang taong dumating sa panahon na pinakakailangan ko. See? 'Di ba? You light up my world.
Kasi nga, merong ano eh, fated kasi yung connection, guys. Whether you like it or not, or whether he like it or not, or she like it or not, this connection is fated na mangyari kasi there is a lesson here. So, kung meron man dito na takot magmahal, meron kasing tinatawag na gano'n eh, yung dahil sa takot siya magmahal is parang siya yung unang mag no contact or siya yung unang aalis kasi takot siya doon sa deep emotion or deep love na sinasabi. So it can be ikaw yung nagmahal dito ng totoo pero may trigger sa kanya kasi meron siyang kailangan na matutunan sa sarili niya na alam mo yun, yung parang harapin yung emotion niya. Yung, pwedeng it can be that is yung shadow side niya. And takot siyang harapin kasi yun. And now na na-realize niya na um, I want to invest my time on you. Okay? Gusto kong makipagkasundo sa'yo, makipagbati sa'yo. Gusto kong i-regain yung sarili ko sa'yo. Kasi nga po pwedeng uh, walang contact eh. Walang niha-niho. Hindi siya nagtapat kung ano bang dahilan, bakit siya nawala. Hindi niya nasabi sa'yo kung ano yung mga hindi niya nasabi. At yun yung burden sa kanya eh. 'Di ba? So, I hope file number one, nag-resonate sa iyo to. So, bakit hindi kanya makalimutan? Kasi unconditional love yung binigay mo sa kanya. Ikaw yung word niya, ikaw yung light niya, ikaw yung nagturo sa kanya kung paano ba yung pagmamahal, yung right love. And alam niya sa sarili niya na walang makakatumbas nung love na ibinigay mo. And it can be, ikaw yung comfort kasi eh. Kumbaga parang you love him or her so much na you're not asking for a return or parang you are not asking to change his or her way. Kumbaga, mahal mo siya kung sino siya, parang ganun. Pero dahil sa issue niya sa sarili niya, it can be kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan between sa inyong dalawa. Or po pwedeng masyado siyang nagpakakampante dun sa love na ibinibigay mo. Kaya kahit na anong gawin niya sa tingin niya is parang okay lang sa'yo. And it can be this person also alam niya na kapag bumalik siya sa'yo, is tatanggapin mo siya. Trigger warning guys ha. So take what's resonate guys. So again, pile number one, kung hindi resonated sa inyo, ayos lang. You are free to watch pile number two. So hindi ko napapatagalin yung reading. I will go to pile number two. Okay. Okay. So, pile number two, kung ito ang napili mo, hindi ka niya makalimutan. Bakit? So, this is a love confession reading. Okay, so take what's resonate, leave the rest. This is a very straightforward reading, okay? So, ilalapag ko muna yung card bago ko sabihin kung ano ba yung reading mo, pile number two. Okay, so ito yung napili mo. So, let's start. Pile is composed or pile are composed of five different cards and some messages, okay? So, sino tong person na to? Divine Feminine, Side Hustle, Turning Your Back, Not Happy, Shocking News, I Miss You. Wow. You can be a divine feminine or this could be a divine feminine, a same-sex connection. So, walang problema doon. It can be this person turns your back, ay turning his back or her back sa'yo kasi pwedeng mas inuna niya yung trabaho or yung hanap buhay. Okay? It could be this person is missing you.
Let's see. So, inom lang muna ako ng water. Okay. Pile number two. It could be you are not happy dun sa situation ninyong parehas. For some of you, like pile number one, isa sa inyo is spiritual. Let's see. Uh, Queen of Pentacles. Confirming that you can be a female or this could be a female. Four of Swords. Ten of Wands. Ten of Pentacles. Oh. King of Pentacles. Okay, this could be a husband and wife dynamic. Hierophant. Wow. Okay. So, pwedeng kasal ka dito sa person na to. May family kayo. Okay, may family kayo nitong person na to. Uh, Meron ako nakikita dito no for some of you. Pero ano Queen of Pentacles and King of Pentacles, ano kayo siguro parehas kayong earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus, and you are focused on your money or some kind of, parehas kayong mature ditong person na to. Uh, Parehas kayong matured, parehas kayong religious. One is spiritual, one is religious, like pile number one. Nakafocus kayo sa finances ninyo Someone here is burdened. Actually, later ko pa malalaman kung meron ditong disconnection between the both of you. Pero kasi meron akong nakita dito na someone is missing the other person. Kasi busy sa trabaho or let's see. And po pwedeng someone is parang nakipaghiwalay or parang not happy on the situation kasi nga um, masyadong nakafocus sa money sa hustle, stress sa trabaho. May nakikita ko overwhelmed sa family, okay, sa responsibility, meron ako nakikita. Okay, let's see. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight of Wands. Wow, again. Ten of Wands, burden. Oh. Meron ako nakikita na for some of you, if naghiwalay kayo to focus on finances ninyo, kasi burden to guys, so overburden, overloaded on the responsibility. Yes. Okay. Meron ako nakita dito no for some of you, this person turn his back sa responsibility niya. Hindi lahat nag-resonate, pero meron akong nakita. This person turn his or her back on the responsibility. Tinakbuhan yung responsibility, tinalikuran yung responsibilidad sa pamilya, sa partner, yes, or responsibility sa finances. Kahit na sabihin natin King of Pentacles to.
merong tinalikuran yung responsibilidad niya and someone is not happy about it. Page of Wands can be a fire sign and earth sign. Meron ako nakikita. Wow, Queen of Swords. So you are the Queen of Swords here. Ay, okay. So meron ako nakikita dito na it can be this is a person involved here. Kasi mag-asawa and then may other woman. So meron ako nakikita na tinalikuran ang responsibilidad sa pamilya, sa buhay may asawa dahil nabe-burden, okay? Dahil nabibigatan sa responsibilidad sa pinansyal, okay? Yes, the moon. So it could be someone here is masya-shock dahil the moon is hidden, right? The moon is secrets, hidden, um, and you will find out if hindi mo pa nalalaman to, you will find out that this person turns his or her back sa responsibility sa family kasi hindi dahil sa nababurden. So parang sinasabi niya lang na parang nababurden siya doon sa responsibility. Well, in actual is, it can be may pamilya, may asawa, or kung hindi man, resonated is there is an involved person here. May involved na ibang babae. Kaya tinakasan yung responsibility. Ace of Cups, di ba? Ace of Cups is offering a commitment or emotion. Nag-offer ng commitment somewhere else. You could be the female and this could be the male. Yung nakukuha kong energy. Uh, kung sino man yung nakakamiss sa'yo with the I miss you here, hindi ka makalimutan is po pwedeng partner mo, asawa mo, boyfriend mo or girlfriend mo na uh, meron talaga ako dito nakikitang tinalikuran. Tinalikuran yung mga responsibility. Meron ako ditong o mga obligasyon. Oo, kasi nahihirapan daw with the two of wands here. Pero, well, in fact, na you will not happy na malaman to na actually may sinusuportahan na iba or merong ibang may iba na parang pinaglalaanan ng money o ganyan. Kaya siguro maraming burden or maraming responsibility. May ibang binibigyan ng pera or may ibang ginagastusan. Hmm. Oh, for some of you, this person is it can be ikaw yung Queen of Swords.
Meron akong nakikita dito na other scenario na parang this person is burden ngayon. Nagkaroon ng asawa. Okay, may asawa na ngayon and marami siyang responsibilidad. And this is a shocking news siguro. If this is your boyfriend and nag-offer to ng love sa iba, okay, may marriage dito eh, nag-offer ng love sa iba, nagkaroon ng pamilya somewhere, this person is burden. Burden kasi maraming responsibilidad. Yeah. Take what's resonate, guys, ah. Okay. So, titingnan natin, ano ba yung messages niya sa'yo, file number 2. Will this ever change? I'm obsessed with you. Oh. O pwedeng may pamilya na tong guy, married na tong guy, malalaman mo yon. So, hidden. Okay, actually, King of Pentacles is parang, ano yun eh, para sa akin is parang daddy yan eh, or parang, ano, married guy. Yeah. So, siguro malalaman mo yon na this person is actually married. Let's see. What do you see in me? Ano yung nakita mo sa kanya? Sexual desire. So, for some of you, this person is obsessed sa'yo. Namimiss ka with the I missed you. I wish to be like you. Wow. I wish to be like you. Okay. Drugs and alcohol. I feel lonely. Wow. For some of you, you are single. Okay, kung itong mong person na to is kasal, may pamilya and burden do sa sitwasyon niya, you are single, this person misses you. You turn your back to this person kasi siguro nakita mo parang ano, parang you're the divine feminine eh. Siguro maraming responsibility. Pero ito nakikita dito, someone turns his or her back to this person dahil uh, for some reason, siguro nalaman mo na maraming responsibility tong person na to. Or, meron kang nalaman about sa kanya with the shocking news here. This person is feeling lonely. So, siguro, hindi makaalis tong person na to kung nasaan man siya. And this person is wishing na sana katulad mo ko, sana katulad kita, ay katulad mo ako. Ano yan, sana ano eh, parang I wish to be like you, na parang kaya mong mag-isa, kaya mong um, tumayo sa sarili mong paa, um, alam mo yun. And this person could be, may addiction with the drugs and alcohol here. Okay, it can be this person is meron siyang addiction, guys. Kung ano man to. And po pwedeng this person is hindi nagkakasakit, hindi makapagpahinga ng maayos, nagkakaroon ng anxiety, um, hindi makapag-relax kasi maraming responsibility. Kasi nga, kasal na siya. Or, may asawa na siya. Or committed na siya somewhere else with the Ten of Pentacles or may pamilya na. Yes? And this person is missing you. O pwedeng ex mo to for some of you. Tingnan natin yung message niya pa. I need to sort things out first before I can come to you. Anong sinasabi ko? 'Di ba? O pwedeng this person is merong pamilya. Yes, may pamilya siya. You are single. E pwede sigurong nalaman mo na or pwedeng alam mo na
na this person is kasal na or may pamilya na. Pero yung iba sa inyo is parang magugulat ka pa kasi this is hidden with the moon here. I need to sort things out first before I can come to you. Marami siyang responsibilidad. I miss you but I don't have time right now. Ano sabi ko? This person is walang relaxation, walang time. Hindi makapag-relax, mental overload. Hindi alam mo yun, walang time. Kasi marami siyang responsibilidad, burden. Dalawa dito yung ten of wands eh. Right? Dalawa yung ten of wands here, burden. Maraming responsibilidad, maraming ginagawa. Overload, overwork. I remember the day we met like it was yesterday. Wow. If this is an ex, nire-reminisce na yung connection ninyo nung time na both of you is parang, ay nung time na parang free pa siya. Eh, siguro ngayon, in relationship na tong person na to and it is just reminiscing na lang. And you can be divine feminine, you are beautiful, you are single, you are do your own thing. I'm tired of running. Ah, this person is can be nag-run or siguro pagod na siya, nailihim, pagod na siya na nag-run. Feeling, meron ako nakita na nag-run to sa'yo. Turning his back. Let's see. Ito yung reason niya bakit hindi kanya makalimutan bukod dito sa messages niya na to. File number 2. Iba ang connection natin. Wala pa akong naramdaman na ganyan sa iba. Wow. Tinanggap mo ako kahit puno ako ng flaws. It can be siguro this person is tinanggap mo kahit na alam mo na parang married siya before or meron siyang asawa. Oh. Binuhay mo yung parte ko na akala ko matagal nang patay. 'Di ba? Sabi ko nga, it can be this person is married. And siguro stress siya sa buhay, may asawa, uh, malungkot siya sa buhay, may asawa, hindi siya masaya sa buhay niya. Okay. Siguro puro trabaho, trabaho, hassle, kasi nga maraming responsibilidad. E di ikaw yung parang naging pahinga niya na doon sa paulit-ulit na lang na na araw niya. Ikaw ang nakaintindi sa akin nung hindi ko maintindihan ng sarili ko. This person is confused. This person knows na ikaw yung nandyan sa tabi niya. Nung hindi niya na alam yung direction ng buhay niya. Ikaw ang nagturo sa akin na maging mabuting tao. Yan yung reason niya guys kung bakit kanya hindi makalimutan. Napaka maalaga mo at maasikaso. Wow. It can be, guys, na caring ka dito sa person na to na hindi niya naranasan doon sa partner niya or sa asawa niya. Ah, hindi ko kayo ginajudge if ever this person is married and you know it. Maalaga ka at maasikaso. So, siguro inaasikaso mo tong person na to. Mm. This person feel lonely. This person misses you. And kung pwede sigurong right now is mayroon na nga siyang pamilya. Pero na siyang partner. O pwedeng kasal na rin tong person na to. And this person still misses you. And siguro masyashock ka kapag nalaman mo na, well, actually, this person is still
still obsessed sa'yo, still namimiss ka, still hindi ka pa rin makalimutan, kahit na sabihin natin pamilyado na siya. Pinaramdam mo sa akin na sapat ako at walang kulang sa akin. Pinaramdam mo sa kanya na walang mali sa kanya, walang kulang sa kanya. Pwedeng hindi mo rin pinressure tong person na to. Kumbaga kung ano yung kaya niya lang maibigay sa'yo is okay na sa'yo. Parang ganyan. And it can be, it can be also, siguro, yung asawa niya is yung Queen of Swords and ikaw yung parang Queen of Pentacles, siya yung King of Pentacles. Pwede kasing mangyari yun, guys eh. Pwedeng kayo talaga yung match. Ngayon, kung ano man yung nangyari sa inyo before, is siguro, kasi meron ako nakikita dito na siguro kayo yung match and siguro na-realize yung person na yon. Kaso nga lang, meron na siyang pamilya kasi ngayon eh. That's why siguro nagre-reminisce siya. Ikaw yung mahal niya with the Ace of Cups here. Namimiss ka niya. Ikaw yung mahal niya. Ikaw siguro yung talagang gusto niyang mapangasawa pero siguro merong nangyari here or merong values or tradition na sinusunod. That's why hindi kayo yung parang naging mag-asawa or hindi kayo nagkatuluyan. Pwedeng meron ditong meron akong narinig na religion. It can be about sa religion, kaya hindi po pwedeng kayo ang magpakasal or iba kayo ng relihiyon. Okay? Meron belief dito or merong humaharang kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Wala akong nakita ditong ghosting. Pero meron akong nakita dito na it can be merong dito, merong values here dito. Religion nga eh, may tradition na sinusunod kaya hindi naging kayo. Alam niyo siguro na yung connection ninyong dalawa is iba. Kasi may love with the Ace of Cups here. Actually, siguro magugulat ka na malaman mo na ikaw talaga yung mahal nitong person na to and gusto niya sa'yo talaga mag-offer ng cup. Kaso nga lang, may blockages. Kasi nga, pagkahirupan is nandito, may values, tradition, religion, uh, like pile number one, meron akong nakikita na parang same. Pero kasi iba yung connection ninyo. Wala akong nakikita dito this person is burden and stress. Yes, actually, super stress tong person na to. Kasi hindi siya masaya kung nasan siya. Malungkot siya sa sitwasyon niya. File number two. Kaya nga nagtatanong siya eh, will this ever change? Magbabago pa ba? Kung ano yung sitwasyon niya ngayon. And pwede sigurong inaayos nitong person na to yung sarili niya, pwedeng nagtatrabaho, nagpapakaano siya sa trabaho, or pwedeng yung iba sa inyo is nagpapakalulong siya ngayon sa drugs and alcohol. Kasi nga dun sa sitwasyon, parang pinapatay niya yung sarili niya. With the four of swords here, pinapahirapan niya yung sarili niya. Parang ginagawa niyang sober or numb yung sarili niya. Kasi alam niya hindi siya makakapunta sa'yo eh. Wala siyang time ngayon. Sarili nga niya, hindi niya malaman kung anong gagawin eh. This message na I remember the day we met like it was yesterday, confirming na po pwedeng parang kailan lang, kayo pa or may connection pa kayo. Ngayon, pamilyado na siya and nakatali. Parang ganon.
Meron ako nakita dito na kayo dapat yung ano eh, yung pair. Baka ikaw yung Queen of Pentacles or ikaw yung King and siya yung King of Pentacles or Queen of Pentacles. Ang naging asawa lang as he is hindi. Sing. Okay? So, pile number 2, I hope nag-resonate sa inyo yung reading. So, ayan yung mga reason bakit hindi kanya makalimutan at bakit iniisip ka pa rin niya. Kasi ano eh, ikaw yung tumanggap sa kanya. Kahit alam niya sa sarili niya na marami siyang flaws. Ikaw din yung nagturo sa kanya na maging mabuting tao at maging responsible. Inasikaso mo siya. Ikaw yung nandyan sa kanya. Ikaw yung nagbigay ng oras sa kanya. Sabi ko nga eh, baka hindi ito inaasikaso nung partner niya ngayon eh. Pero ikaw, inaasikaso mo siya. Ikaw yung nagbigay ng ano eh, ikaw yung nagbigay ng light sa kanya ng parang alam mo yun, ikaw nagbigay ng love sa kanya na akala niya siguro hindi niya na mararanasan ulit yun. Malungkot tong person na to. O pwede siguro sabi niya, ano ba yung nakita mo sa akin? What do you see in me? Kasi nga alam nga niya na ano eh, na parang marami akong flaws eh. Marami akong kapintasan, marami akong, parang hindi ako yung ideal guy, parang gano'n. Pero still, minahal mo pa rin ako. Nasikaso mo pa rin ako. This person is also obsessed sa'yo. Guys, meron ako nakikita obsessed sa'yo. And it can be malaman ng asawa nito. Actually, merong argument dito na mangyayari. Malalaman ng asawa nito na hindi pa rin to makamove on sa'yo. Hindi ka pa rin niya makalimutan. Yes, file number 2. Okay, so maraming salamat file number 2. I hope nag-resonate sa inyo yung ating reading. And feel free to comment down below kung resonated sa inyo yung reading or yung file na napili mo. At kung hindi man, you are welcome to watch file number 1 again. Okay? So marami pa kayong aabangan sa channel natin. So mag-upload pa ako ulit ng maraming pick-up file and then collective reading. So, sisikapin natin mag-upload na palagi para marami kayong aabangan, guys. And abangan ninyo guys, meron akong papremyo. Meron akong giveaway. Okay? Ngayong Christmas. Hanggang mag-Christmas pala, sorry. May giveaway ako. So, um, different giveaway to. It is a charm. Okay? For some of you, a charm. A lucky charm to. Okay? It can be, basta abangan nyo na lang guys ha. Marami pa kayong um, aabangan sa channel natin. Okay, so magpapaalam na ako guys. Maraming maraming salamat. Again, this is Maria, your intuitive tarot reader. And this is La Luna Tarot. Happy Wednesday sa inyong lahat. Bye!